Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa ospital, kasamang amay nilihim ni Karang nangyari kay Melba. Nagdahilan siya na masamang pakiramdam nito, kaya pinagpahinga niya na muna sa apartment at siya na lang ang pansamantalang magbabantay. "Huwag mo na akong alalahanin dito, anak. May mga nurse naman na tumitingin sa akin kaya umuwi ka na lang at magpahinga," ani Alfredo. Umiling-iling naman si Kara habang hinahaplos ang kamay nito. Nalulungkot siya sa nangyayari ngayon. Paano niya ginagawa ng paraan na mailabas si Melba gayong sinampahan nito ng physical injury ng mga magulang ni Brenda? Paniguradong magtatagal ito sa kulungan dahil wala silang pampiyansa. Ilang minuto ang lumipas nang tuluyang makatulog si Alfredo. Doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Kara na hawiin ang buhok na tumatabing sa isang bahagi ng kanyang mukha. Natatakot siyang mapansin ng amang pamumula ng kanyang pisngi. Medyo napalakas ang pagkakasampal sa kanya na hanggang ngayon ramdam niya pa rin ang pamamanhid. Samantalang sa labas ng kwarto palihim na nakasilip si Daniel. Pinagmamasdan si Kara na bagamat nakatalikod ay kapansin-pansin ang bagsak nitong balikat na tila kay bigat ng pinagdaraanan. Simula nang maghiwalay sila ay lagi na lang siyang nakikita sa mukha at galaw nito ang pagod. Siguro manunumbalik lang ito sa dati kung palalayain na niya tahayaan ito. At kung gagawin niya yun, tuluyang mawawala sa kanya si Kara. At yun ang ayaw niyang mangyari. Hindi niya kayang mawala sa kanya ang asawa. Mas pipiliin niya ang sariling kagustuhan kaysa ang nais ni Kara. Selfish man kung maituturing pero wala na siyang pakialam. Sa mundong ginagalawan, hindi nag-e-exist ang salitang awa. Malakas ang simoy ng hangin sa top floor ng ospital. Papalubog ng araw at may kokonting bituin sa langit ang unti-unting nagpakita. Kay gandang pagmasdan ng kahel at indigo na kulay sa kalangitan, ngunit hindi maramdaman ni Kara ang saya. Parang kahit na anong ganda ng langit at kinang ng bituin, ay tila puro dilim ang nakikita niya. Kapag ganitong nagulumihanan ay naisip niya ang kapatid niya siyang sandalan kapag hindi malaman ang gagawin. Lagi itong may payo sa kanya na masigit niyang kailangan ngayon. Nang tuluyang lumbog ang araw ay unti-unti niyang nakikita ang mga kabahayan at establishmento sa ibaba na unti-unting nagbubukas ng ilaw. Maging ang ospital ay ganun din kaya napansin niyang aninong papalapit sa kanya. Paglingunin na bigla siya at nalungkot. Bumalik na si Peter. Dapat masaya siya ngunit hindi niya maramdaman. Hindi niya maiwasang maluha na kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito malalayo. Muntik na niyang masira ang buhay nito dahil lang sa pagiging magkaibigan nila. Kahit pa napapansin naman niyang higit pa doon ang naramdaman nito sa kanya. Nagigilty siya na hindi na nga niya kayang suklian ang nararamdaman nito tapos na dami pa sa problemang kinakaharap niya. "Kamusta ka na?" ani Peter. Saka tumabi kay Kara at dinantay pang dalawang braso sa railings. Pareho nilang pinagmasdan ang mga bituing kumikinang sa langit. Pero sa halip na sumagot ay ibang sinabi ni Kara. "I decide na balikan na lang si Daniel. Akala ko'y kaya ko na mag-isa. Hindi pala. Namimiss ko ng mga maginhawang buhay." Pagsisinungaling niya, matapos ay tinitigan niya sa mata si Peter. Matagal at puno ng emosyon at ganun din ito sa kanya, may lungkot ang ngiti sa labi. Walang kaalam-alam na may isang taong palihim silang kinukunan ng letrato. Na natanggap ni Daniel kinaumagahan na madilim na ekspresyon at mahigpit ang pagkakahawak sa phone. Samantalang sa ospital naman ay ibala si Kara sa pag-asikasa sa ama. Matapos pakainin inabisuhan na niya ang nurse na aalis na at may kailangan pang gawin. Pagkaalis ay tinawagan niya si Daniel. Kasalukuyan nagmamaneho ng mga oras na yon. "Pwede ba tayong magkita?" ani Kara. "For what?" malamig na tugon ni Daniel. "Tungkol sana sa kaso ni Mama." Kumibot ang labi ni Daniel. "Sige, magpunta ka na lang sa office." Ani ang medyo kalmado na, "Okay." Biglang naputol ang tawag, hindi man lang natapos si Sarang sasabihin. Matapos ay nagtungo sa kumpanya, gaya ng dati sinundo siya ni Eunice sa may entrance. Pansin na kaagad ni Karang disgusto sa ekspresyon nito. "Wala pa sa office, sir. Maghintay ka na lang doon." Walang kabuhay-buhay na saad ni Eunice. Pagpasok ni Kara sa opisina napansin niya kaagad ang violin na naka-display na ngayon malapit sa working table. Maya-may bumalik na si Eunice sa may dalang inumin. Nilapag ito sa center table. "Ano palang sadya mo kay Daniel?" ani Eunice. Lumingon si Kara at seryoso itong tinignan. Hindi na nagtaka kung bakit na walang pangalan nito maging ang pagtawag na lamang ang pangalan ni Daniel. "Hindi ko kailangan sabihin sa iyo kung anong sadya ko sa kanya." Napangisi na may iritasyon si Eunice.
Kaya siguro may lihim na galit sa'yo si Brenda dahil siya dapat ang nasa posisyon mo. Tapos ang laki pa ng pagtutol ni Ma'am Lourdes sa relasyon nilang dalawa. Napakurap si Cara. Hindi makitaan ng emosyon sa mukha. Ikaw, Secretary Eunice, galit ka rin ba sa akin? Kasi kung wala naman ako madali mo lang may alisan na si Brenda, hindi ba? Natahimik si Eunice at gulat na gulat sa narinig. Mapait namang napangiti si Cara. Hindi siguro nito inasang alam niya ang may gusto ito kay Daniel. Hindi naman niya kasi pinagtutuunan ng pansin dahil ang mahalaga lang sa kanya noon ay ang asawa at ang kanilang pagsasama. Matagal nakabalik si Daniel sa kumpanya. Ilang oras niyang pinaghintay si Cara ngunit hindi niya inaasahang magtatagal talaga ito at naabutan pa na nakaharap sa glass window ng opisina. Pinagbasta ng unti-unting paglubog ng araw. Bago isara ni Daniel ang pinto'y sinabihan niya si Eunice na huwag silang istorbohin dahil kahit sino pang dumating ang maghanap sa kanya. Pagkatapos ay tumuloy-tuloy siya sa survivor chair habang niluluwagan ng korbata. Mabuti naman at nagawa mong maghintay, ani Daniel. Ano nga ulit yung gusto mong pag-usapan? Tungkol sa kaso ni Mama, baka pwede mo naman kaming tulungan. Diretsang sagot ni Cara. Anong benefits naman ang makukuha ko kapalit ng pagbibinigyang kita? Nakataas ang kilay ni Daniel na sabihin yon. Napaisip si Cara. Ano bang meron siya ngayon na pwede niyang ibigay kay Daniel bilang kapalit? Wala siyang pera, wala ring ari-arian, ang kaya lang niya ibigay ang sarili. Kaya kahit masakit ay nilunok na lamang niyang natitirang kahihiyan at digdinad sa sarili. May salba lang si Melba. Humarap siya kay Daniel at nagumpisang maghubad ng damit. Nakatitig lang ito sa ginagawa niya habang may kakaibang ngiti sa labi. Nang ang undergarments na lamang niyang natitira ay tumayo si Daniel at bahagyang hinaplos ang lantad niyang balikat patungo sa likod. Agad kinilubutan si Cara sa haplos ngunit nanatili siyang seryoso at hindi nagpakita ng reaksyon. Inikutan siya ni Daniel at nang muli silang magharap ay hawak na itong strap ng kanyang brasier. Kung maghuhubad ka lang din naman, bakit hindi mo na nilahat? Matapos ay muling humaplos sa balikat pababa sa dibdib ni Cara hanggang sa may tiyan. Gusto mo bang ako nang gumawa? At bahagyang hinila pababa ang suot niyang underwear. Napasinghap si Cara sa mapanghas nitong ginawa. Buong akala nga'y talagang hubaran siya, ngunit hindi nito tinuloy. Hanggang sa bigla na lang siyang niyakap ni Daniel mula sa likod at tinulak sa glass window. Lapat na lapat ang harapan niya sa bintana. Kinabahan siya dahil kitang-kitang ibaba. Baka biglang mabasag at mahulog siya. Kinatakot niya rin na baka may makakita sa kanya ng ganun ng ayos sa katabing building. Daniel, hiyaw niya sa sobrang takot. I just want to clarify na inoffer mo tong katawan mo sa akin kapalit ng paglaya ng stepmom mo, right? Bulong ni Daniel na nakuha pang halikan sa tenga at leeg si Cara. Pero ilang beses ko na natikman at ginamit ang katawan mo. Anong benefits ang makukuha ko sa katawang gamit na? Gusto mo talagang magpakababa ng ganito? Pero ayaw mo namang bumalik sa akin na mas convenient para sa'yo. Mas dumi ng yakap ni Daniel sa puntong ramdam na ni Cara mula sa likod ng pagkalalaki niya at nilamukos pang isang umbok ng kanyang dibdib kaya napumila siya at kininis ng gusto nito. Wala kang magulo kung ayaw mong hindi lang akong gawin ko sa'yo, babala ni Daniel. Kinilabutan at kinabahan na si Cara sa puntong pinagpawisan na siya ng malamig. Please, huwag mo tong gawin Daniel, pakiusap niya. At bakit hindi? Ikaw mismo nag-offer nito Cara. Tapos ngayon nag-aayaw-ayaw ka. Bakit nihiya ka? Saan mo ba gusto? Alam ko na. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kalmado man hindi may papakaila ang galit na tanong ng boses ni Daniel. Natigilan si Cara at biglang naguluhan na mapagtanto kalaunan kung ano ang ibig nitong sabihin. Mas lalo siyang nakaramdam ng kaba, lalo pa nang tingnan ito sa refleksyon ng glass window. Ito ang tinutukoy ni Daniel na M Hotel noong 12:03 ng lugar kung saan unang may nangyari sa kanila. Nagpumigla si Cara dahil ayaw na niyang bumalik sa lugar na yon. Nagsisisi siyang binuksan niya ang pintuan ng hotel room na yon, pero hindi niya kayang kumuwala kay Daniel. Yakap-yakap siya nito nang hubarin ng suot na suit at binalot sa kanya. Matapos ay walang ingat siyang ikinarga. Napitili siya at napapadyak, ngunit patuloy lang si Daniel hanggang sa makalabas ng opisina. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Cara sa kaba dahil makikita siya ng lahat. Hindi siya panatag sa ipinambalot ni Daniel sa hubad niyang katawan. Ano ba? Pakawalan mo ako! Pigil na hiyaw niya. Upang hindi makakuha ng atensyon. Magpumiglas ka pa, huhubaran talaga kita sa harap ng mga empleyado. Banta naman ni Daniel, natigilan si Cara at hindi na gumalaw sa takot na tatohanin nito ang sinabi.
Tinago na lamang niya mukha dahil talagang pinagtinginan na sila ng mga empleyadong nakasalubong na nagtataka kung bakit buhat-buhat ng CEO ang asawa nito. Nang makarating sa parking lot at may sakay sa kotse, nagtangka si Kara na tumakas. Matapos kasing isara ni Daniel ang pinto, binuksan niya naman kaagad para makalabas. Ngunit nahawakan kaagad ni Daniel sa braso. Sige, subukan mo tuwala ka ng damit na babalikan sa office. Isang tawag ko lang kay Eunice ay siguradong itatapon niya mga damit mo doon. Bakit mo ba kasi ito ginagawa, Daniel? Nakikiusap na nga ako sa'yo ng maayos pero ito pang gagawin mo. Gusto mong malaman kung bakit, Kara? At gusto mo rin bang alamin kung bakit ayaw ko makipaghiwalay sa'yo? Ani Daniel saka pinaharurot paalis ang sasakyan sa lugar. Napahawak naman sa kinupuan si Kara saka aligagang nag-seatbelt. Ilang minutong nagmaneho si Daniel hanggang sa makarating sa M Hotel. Pag-off sa makina ng sasakyan ay kinuha niyang suit ng katawan ni Sarah para hindi ito magtangkang tumakas. Kailangan niya mag-check-in at kunin ang room 1203 bago niya ito dalhin sa loob. Siguro naman hindi ka maglalakas loob na lumabas ng ganyan lang ang ayos mo. Ani Daniel saka lumabas ng kotse. Patras pa nga siya maglakad patungo sa lobby para siguraduhin na sa kotse lang si Kara. Naging mabilis lang ang pagkuha niya ng kwarto at pagbalik sa sasakyan ay halos patay na siya ng tingin ni Kara. Muli niyang ibinalot ang suit sa katawan nito, na balak pang manakit ng mapigilan niya at saka ito binuhat. Sa lobby sila dumaan para hindi ito mangahas na tumakas sa harap ng maraming tao. Sumakay sa elevator habang karga si Kara. Pagpasok sa room 1203 ay pabagsak itong nilapag sa sofa. Binuksan ng flat screen TV sa kakinonect ang Bluetooth ng cellphone. Pinlay ang video na matagal na niyang tinatago. Kuha to ng CCTV sa loob mismo ng hotel room. 5 taon na nakakalipas kung saan kitang-kitang pumasok si Kara habang natutulog si Daniel sa kama. Ilang minuto pa lang nagpiplay ang naturang video pero hindi na matagalan ni Kara. Nang mapansin niya ni Daniel ay hinawakan niyang mukha nito at pinaharap sa TV screen. Bakit ayaw mo panoorin, Kara? Hindi ba ilang beses mong tinanggi na pumasok ka dito sa room 1202? Ang kwarto mo na nakatapat ng gaya itong nakikita natin. Sabay nilang pinanood ang video kahit ilang taon nang lumipas ay natatandaan pa rin ni Daniel ang pangyayari. Nakainuman siya ng mga sandaling iyon ay alam niyang hindi siyang nauna. Si Kara mismong kusang lumapit at inakit siya. Nang tumabi ito sa kama, hinawakan siya sa mukha at saka hinalikan. Kitang-kita yun sa video. Lalaki lang si Daniel at kasing kaya masisisi ba siya na kahit na sino ang may mangyari kahit wala naman siyang nararamdaman para kay Kara. Naka-high volume ang video kaya rinig na rinig ang ungol nilang dalawa. Tinakpan ni Karang magkabilang tenga habang nakapikit ang mata. Hindi niya kayang marinig at makita ang video. Lalo pa na magsimula siyang magmakawa dahil sa maras na paraan ni Daniel. Sige lang ito sa ginagawa kahit nasasaktan na siya ng mga panahong iyon. Kahit nahimatay na siya dahil sa ginagawa ni Daniel ay sige pa rin ito sa pag-angkin sa kanya. Hindi nagtagal ay tuluyan na napasigaw si Kara. Tama na, itigil mo na to. Nakahawak pa rin si Daniel sa mukha nito nang iharap niya. Bakit? Nahihiya ka malamang nagkukunwari ka lang na inosente? Kahit ang totoo'y sinadya mo talaga para may mangyari sa atin. At ngayon, pananagutan na kita at pakakasalan ay ginusto mo namang kumuwala. Pwes, hining-hindi yan mangyayari hanggang sa kamatayan mo. Sabay bitaw sa mukha ni Kara. Matapos ay tumalikod para maghubad ng pangitaas ng muling naalalang litrato ni Kara at Peter na magkasama. Magsawa man ako sa'yo, hindi ko pa rin nahayaang sumaya ka sa iba. Ito ang karma mo. Matapos mong guluhin ang buhay ko. Dugtong ni Daniel. Dahil matapos ang nangyari sa kanila noon ni Kara sa hindi malamang dahilan ay may nakaabang na palang reporter sa labas ng hotel room at naaktuhan silang magkasama sa isang kwarto. Ito ang aksidente. Kung may ituturing nga kaya siya, napakasalan ni Kara kahit labag sa kalooban. Pagharap muli kay Kara, tinulak niya na ito pahiga sa sofa at saka pumaibabaw habang inalis ang sinturon. Walang pakialam kung umihikbi na ito. She felt helpless. Pakaramdam ni Kara isa siyang mababang urid ng babae. Yun ang pinaparamdam ngayon sa kanya ni Daniel dahil sa ginagawa nito. Mula noon hanggang ngayon hindi pa rin siya kayang respetuhin. Walang pinagkaiba sa mga babaeng bayaran na kahit anong pakiusap ay nagiging bingi si Daniel na patuloy siyang hinahalikan at hinahawakan sa iba't ibang parte ng katawan kahit na anong tutol niya. Tumigil saglit si Daniel dahil sa pagpumiglas ni Kara. Nairiti siya tuluyang hinawakan ng buhok nito sabay paharap sa mukha para lang mahalikan sa pisngi. Nagpumiglas naman si Kara hanggang sa mahagip ng mga mata ang fruit knife na nasa side table. Pilit niyang inabot ngunit hindi niya mahawakan ng maayos hanggang sa malaglag sa sahig. Desperado na siya ng mga sandaling iyon. Kapag hinayaan niya si Daniel na gawin ang gusto nito ay para na rin niyang sinabing babalik siya sa dating buhay bilang asawa nito. Buhay reyna sa mata ng iba,
Ngunit mas masahol pa sa katulungang pagtrato. Ayaw na niyang maranasan. Ngunit hindi niya rin nais na pabayaan si Melba. Wala siyang choice. Ano man ang piliin niya, nang sandaling madistract si Daniel ay tinulak niya ito kaya siya nakawala. Mabilis na dumapa upang kunin ang fruit knife. Sa nanginginig na kamay ay mahigpit niyang hinawakan ng kutsilyo tinapat dito. Dumilim naman ang ekspresyon ni Daniel hanggang sa nagpa siyang ayusin ang sarili. Binalik ang pants at ang sinturon. Ginawa niya yun habang nakangisi. May bala ka bang patayin ako? Kaya mo ba? Namumutla sa takot at kaba si Kara, ngunit determinadong protektahan ang sarili. Sa tingin mo hindi ko kaya? Kung sa bagay, kailan ka ba niniwala sa mga sinasabi ko? Kaya sabihin mo nga kung sa paanong paraan mo gustong pagbayaran ko ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ganito ba? Sa isang iglap ay biglang tinutok ni Karang kutsilyo sa palupulsuhan at nagawang sakta ng sarili. Pumatak ang dugo sa sahig. Sunod-sunod hanggang sa tuluyang nabahira ng pula ang puting carpet. Nabigla si Daniel at tumakbang palapit ngunit umatras si Kara habang may kakabang ngiti sa labi. Hindi alintana ang sakit. Sapat na ba to, Daniel? Kung hindi pa'y pwede kong ipagpatuloy hanggang sa makontento ka. At muli na naman niyang sinakta ng sarili. Hindi nakagalaw si Daniel. Alam niyang wala na sa tamang pag-iisip si Kara at natatakot siya na baka tuluyan ito mapatay ang sarili. Okay, Kara, hiyaw ni Daniel habang nakataas ang dalawang kamay. Kakausapin ko magulang ni Brenda na iatras ang kaso kay Mama Melba. Sisiguraduhin ko makakauwi siya sa inyo ngayong araw. Tila natauhan si Kara nang marinig ang pangalan ng ina't nabitawan ng kutsilyo. Nang tingnan na sarili maging ang dugo sa sahig ay bigla siyang nanghina at tuluyang nawalan ng malay. Bago tuluyang bumagsak, sa sahig ay mabilis nang nasalo ni Daniel ang katawan nito at nanlalamig at namumutla. Maging siya ay magkahalong kaba at takot ang nararamdaman. Hinding-hindi makakalimutan ni Daniel ang pangyayaring ito sa tanang buhay niya. Nang magmulat ng mata ay purong puti ang nakikita ni Kara mula sa kisame hanggang sa pader. Malaki ang kwarto kaya tingin niya ay nasa private room siya. Wala ring idea kung anong oras na pero madilim ang labas ng bintana. Nakakaumoy rin ng gamot kaya walang dudang nasa ospital siya. Nang tignan ng kamay ay may suot siyang hospital wristband at nakumpirmang nasa Romualdez Hospital siya na pagmamayari ng pamilya ni Daniel. May narinig siyang nag-uusap sa hindi kalayuan ngunit hindi matukoy kung sino dahil sa cubicle curtain. Mabuti na lamang at nadala mo na siya ng maaga dito bago pa maubos ang dugo niya sa katawan. Sana hindi pamilyar na boses. Kaya wala na kayong dapat pang ipag-alala, sir, dahil nasalinan na namin siya ng panibagong dugo. Sa ngayon ay kailangan na lang hintayin na magising siya. Talaga bang safe na siya at paano kung hindi siya magising? Napatingin si Kara sa direksyon ng boses na marinig na si Daniel pala ang kausap ng hindi pamilyar na boses. Kung sakali mang hindi pa rin siya magigising bukas ay magsasagawa na kami ng full body check-up. Kung gano'n ay maaaring doktor palang kausap nito. Ilang sandali pa'y naulinagan ni Karang pagbukas-sara ng pinto. Maya-maya pa'y humawi ang cubicle curtain at nagtagpo ang tingin nila ni Daniel. Ngunit agad rin siyang umiwas at binaling sa ibang direksyon ng tingin. Ayaw niya itong makita dahil naalala lang niya ang mga nangyari. Hindi niya akalaing kaya niya palang saktan ng gano'n ang sarili dahil sa takot at desperasyong nararamdaman. Gising ka na? Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain? Ani Daniel na bahagya pang umupo sa kama at inayos ang gulugulong buhok ng asawa. Pinihit naman ni Kara ang katawan patalikod sa direksyon nito. Nanatiling kalmado si Daniel sa kabila ng ginawa ni Kara. Nakalabas na ng kulungan si Mama Melba at nakabalik na sa ospital kaya wala ka nang dapat ipag-alala at sisiguraduhin ko rin na makakarating sa magulang mong nangyari sa'yo. Napalingon si Kara nang marinig ang nakalabas ng ina. Nakalaya na si Mama. Tumango si Daniel at marangin na plus ang namumutla pa rin itong pisngi. Nangako akong ilalabas ko siya, hindi ba? Kaya Kara, huwag mo na itong uulitin ha? Hindi sumagot si Kara at muling tumalikod. Tumayo si Daniel mula sa kama at saka kinuha ang isang basong tubig. Nauhaw ka ba? Gusto mong uminom? Tumango naman si Kara kaya inalalayan niya makaupo sa kama para makainom ng tubig. Dahil nangihina pa rin ay naiwasan ni Karang mapasandal sa katawan nito. Hanggang sa bigla na lamang siyang nanginig sa takot lalo na sobrang lapit ng mukha ni Daniel. Naalala na niya nangyari sa hotel, ang pagpupumilit nito sa kanya na humantong sa hindi magandang pangyayari. Huwag mo kong hawakan, bulong ni Kara. Hindi naman, inaalalayan lang kita. Kahit na, natatakot ka ba sa akin, Kara? Oo, aminado akong sumobra sa ginawa ko pero nandalala lang ako ng emosyon. Alam mo namang minsan ay nakakalimot. Tama na Daniel, huwag mo nang i-justify ang ginawa mo sa akin. Dahil kahit sang anggulo mo patingnan, pinilit mo pa rin ako. Assault yun kahit na asawa mo pa ako. Hindi na nagdahilan pa si Daniel at tumahimik na lang. Ilang sandali pa naisipang tawagan si Eunice para dalan sila ng pagkain kahit na madaling araw na kailangan niya itong istorbohin.
Walang dapat makaalam na nasa ospital si Kara at nagtangkang magpakamatay. Sinabihan na niya ang mga doktor at nurse na tumingin kay Kara na ilihim ang nangyari, lalo na sa kanyang pamilya. Maging ang buong floor building ay off-limits at piling staff lang ang pwedeng pumasok. Ilang minutong lumipas nang dumating si Eunice. Kumatok na muna at bahagyang binuksan ni Daniel ang pinto. Kinuha ang pagkain sa mabilis na pinagsara ng sekretary. Mariing na ikuyom ni Eunice ang kamao. Wala mang alam sa totoong nangyari kung bakit nasa ospital sina Daniel at Kara, ay may hinala siyang nagtungo na muna sa hotel ang dalawa. Ang hindi lang niya inaasahan ay kung bakit naman tong sa ospital si Kara. Nanggalaiti siya sa inis at excitement habang iniisip kung gaano ba karahas sa kama si Daniel. Dahil gusto niya rin na maranasan. Sino kaya ang taong kumuha ng larawan ni Kara kasama ni Peter dahilan para magalit si Daniel? Ano ang gagawin ni Kara ngayon na napalaya ng ina at ano ang kayang gawin ni Eunice? Dahil sa lihim na pag-ibig niya kay Daniel. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.